Reasons bakit mo kailangan ng extra income. Hi guys, this is Paul of Unified Products and Services, and ito yung mga top reasons bakit natin kailangan ng extra income lalong-lalo na ho this 2024. So reason number 1, guys, no, bakit natin kailangan ng extra income? Syempre, hindi po enough, hindi sapat yung ating kinikita or ang ating sweldo. So, alam naman natin siguro sa mga nagtatrabaho po dyan, sa mga currently employed, no? Kasi ako po before is employed po ako dito po sa amin, sa Iloilo for more than 8 years, 9 years din. And naging OFW din po ako for almost 2 years din, no? So, alam natin na although kumikita tayo, 'di ba, may income tayo, pero most of the time kulang na kulang or sapat lang ho talaga. 'Di ba yung kinikita natin? Sabi nga ho nila, 'di ba, yung sweldo para daw parang Coke, no? Kung hindi sakto, zero. Correct? No? And syempre, for sure naririnig nyo din yung famous saying or famous quote, 'di ba, na sabi daw, do not put your eggs in one basket. So, ibig sabihin yan, guys, wag nating iasa yung income, yung kinikita natin sa isang source lang, no? Dapat marami yung sources natin, multiple sources of income para in case man, 'di ba, na mawalan tayo ng trabaho, tanggalin tayo, nagkasakit tayo, is meron pa din hong pumapasok na income ho sa atin. And for sure, no, sa mga nag-work ho dyan, and sa mga taong nanonood, 'di ba, lahat po tayo dumaan nung pandemic. And karamihan po sa mga tao, dun lang natin na-realize, alam mo yon, yung importance talaga na marami kang sources of income, may mga extra income ka, may mga side hustle ka, ika nga, or may online business ka, no? Kasi imaginein mo, nung time of pandemic, ang dami hong nawala nung work, 'di ba? Alam mo yung gusto-gusto pa magtrabaho, kailangan pang magtrabaho, no? Pero dahil nga maraming kumpanya yung nagsara, 'di ba, kailangan magbawas ng tao, yung mga negosyante or yung mga may-ari, correct? So wala tayong choice, 'di ba? No? So this time, no, kailangan ho nating tandaan na syempre, wag lang po tayo talagang umasa lang doon, no, sa mga kinikita natin. So either nagwo-work ka man, empleyado ka, or nasa abroad ka, OFW ka, pwede din may business ka. Correct? Pero isa lang talaga yung business mo at doon ka nakafocus, yun lang talaga yung source of income mo. So, kailangan pala talaga na dagdagan natin, guys, paramihin natin yung sources of income natin para in case, 'di ba, nawalan man nung source yung isa or lumiit yung income natin sa ganitong bagay, 'di ba, meron pa ding pumapasok galing dun sa iba. Ika nga ho, 'di ba, parang para tayong timba, 'di ba, na yung income natin, yung gripo, pumapatak dun sa timba natin. Paano pag yung gripo na yon is nawalan ho ng tubig, 'di ba? So, kailangan marami ho tayong gripo pa na nagpumapasok ng income para ho sa atin. So, yun po yung reason number 1 natin. And syempre, reason number 2, bakit natin kailangan ng extra income? Syempre, lahat po nung bilihin at gastusin natin, lahat ho tumataas, 'di ba? So, for sure, nararamdaman natin ngayon, actually hindi lang ngayon ever since po, lahat ng bagay, lahat ng bilihin natin nagmamahal, 'di ba, tumataas, 'di ba? Example na lang, gasolina, correct, pamasahe, yung mga groceries, 'di ba? Pag bumili ka sa mga grocery ngayon, sabi nga nila, 'di ba, yung 1,000 mo dati, siguro 10, 20 years ago, pag nag-grocery ka, may 1,000 ka, halos isang cart, marami ka nang nabili doon, halos puno. Pero ngayon, guys, yung isang basket mo sa 1,000, baka 3, 4, 5 item pa lang yon, ubos na yung 1,000 natin. So, imaginein mo, because of inflation, correct? No, because yung value ng pera natin is lalong, alam mo yon, kumbaga, dati nga, pag bumili ka nung, candy, 'di ba, piso nga lang yun, 'di ba? Pag bumili ka sa mga tindahan ngayon, 2 pesos na, 3 pesos na. So, lahat po talaga is nagmamahal. Correct? Tuition, ang mahal din. No? So, ibig sabihin, guys, baka yung sweldo or yung kinikita lang natin, yun lang po yung hindi tumataas, hindi siya nakakasabay dun sa pagtaas ng mga bilihin. Correct? So, enough reason po yan, 'di ba, or enough motivation para sa atin na talagang maghanap tayo ng extra source of income. So, hindi ko naman sinasabi na dapat mag-resign ka or dapat, alam mo yun, kumbaga, sirain mo yung
yung whole, yung mga ginagawa mo, di ba? So, kailangan lang guys, syempre kung nag-work ka, alam mo yun, yung sa free time natin, pwede tayong maghanap ng other opportunities, no? Na pwede tayong kumita ng extra. Di ba? Mag-sideline, mag-racket, correct? Pwede ka mag-online business. Ang dami nga ngayon, di ba? Nagla-live selling, nagbebenta online, nagpo-post, alam mo yun, nagba-buy and sell, no? Kasi, alam mo yun, napakarami ho nating time na pwedeng gamitin para ho tayo ay pwede pa din hong kumita ng extra. Ayan. So, syempre, question tuloy. Reason number 3. Bakit natin kailangan ng extra income? Ito, medyo masakit, no? Reason number 3, hindi po tayo anak mayaman. Ayan, no? So, kaway-kaway dyan sa hindi ipinanganak na mayaman. Tama po ba? So, sabi nga, correct, kung pinanganak man tayong mahirap, hindi ho natin kasalanan yon, no? Pero pag tumanda tayo at namatay tayong mahirap pa din, kasalanan na ho natin yon. Kasi napakahaba ho nung time na binigay ho sa atin ni God, wala ho tayong ginawa, di ba? Or hindi ho natin, hindi ho tayo nag-effort, hindi ho tayo sumubok na alam yun, pagandahin yung buhay natin. And I believe, lahat ho tayo, meron tayong equal opportunities lahat. Correct? Kaya nga kung makikita mo, napakarami hong mga stories ngayon na from rags to riches. Alam niyo, nanggaling din sa hirap, nanggaling din sa wala, no? Kaya lang, ang dami ho nilang sinubukan. Correct? Hindi lang ho sila nag-focus sa isang bagay, hindi lang ho sila nag-focus sa pagtatrabaho. Yung iba, nagtatrabaho din, pero nagra-racket. Hanggang yung racket nila, mas malaki na yung income compared dun sa trabaho nila. So, dun po nila sineryoso. Correct? And imaginein mo guys, yung mga mayayaman nga, until now, kahit mayaman na sila, kahit may pera na sila, actually kahit hindi na sila magtrabaho para dun sa negosyo nila, kung patuloy silang kumikita, no? Pero patuloy pa din silang naghahanap ng ways, patuloy silang naghahanap ng mga opportunities kung saan pwede pa ho silang kumita pa ng mas malaki. Example, ayan si SM, no? For sure familiar kayo kay SM, 'di ba, si Henry C. Although patay na siya ngayon, yung mga anak niya, yun na yung parang naging successor niya. Saan ba nag-umpisa si SM? Correct? Nagbebenta ng mga sapatos, 'di ba? Kasi Shoe Mart, hanggang naging mall sila, 'di ba? So successful na 'yun, buong Pilipinas merong SM. No, kaya lang pinasok pa din nila, nag-real estate sila, 'di ba? Pumasok sila sa ang dami, SMDC, SM Prime Holdings, correct? Kahit yung Toron, 'di ba, pagbebenta ng Toron sa mga SM supermarkets, imaginein mo guys, ang laki ho nung kinikita nila doon. Correct? Kahit 'yon, pinapatulan nila para lang ho kumita pa din ng extra. So, ibig sabihin, kung yung mga mayayaman nga patuloy hong nangangarap, how much more pa ho tayo na hindi pa mayaman, no? Kaya guys, huwag lang tumigil, 'di ba? Mangarap lang ho tayo, and kailangan ho nating i-put into action, ika nga, no? Dapat hindi lang puro pangarap, no? Dapat trabahuhin ho natin yung mga pangarap natin. So, yun po yung reason number 3. And syempre, last but not the least, reason number 4, bakit ho natin kailangan ng extra income is syempre, marami po ang umaasa sa atin. Ayan. So, I believe din na tayong mga Pinoy, 'di ba? Depende yan, o kahit single ka pa, may asawa ka, may pamilya ka, 'di ba, may mga magulang tayo, correct? Alam mo 'yon, likaso sa atin na talagang tumutulong, 'di ba? Nagpo-provide dun sa mga loved ones natin, 'di ba? Dun sa mga mahal natin sa buhay. 'Di ba? Minsan pag single ka, syempre yung parents mo, yung mga kapatid mo, kung may pamilya ka, syempre yung asawa mo, yung mga anak mo, tama po. And gusto natin bigyan yung mga mahal natin sa buhay ng syempre, alam mo yun, mas magandang buhay para sa kanila. Yung mga hindi pa natin naranasan, gusto nating iparanas sa kanila. Correct? So, alam mo yun, enough reason po yan na talagang kumayod tayo, maghanap tayo ng mga other sources of income, no? Para at least, habang buhay pa tayo dito sa mundo natin, habang tayo ay malakas pa, habang tayo ay may kaya pa, 'di ba? Pwede ho nating iparanas sa kanila 'yon. And syempre, para din po sa sarili natin na alam mo 'yon, lahat tayo, alam mo yun, ano ba sa Tagalog? Nawalan tuloy ako ng Tagalog. Lahat tayo is, ano ba sa Tagalog? Nawalan tuloy ako ng word. Guys, tulungan nyo ako, di ba? Lahat tayo masipag. Ayan, no, yun po yung gusto kong sabihin. Lahat tayo masipag. Di ba? Lahat tayo madiskarte. Correct? Lahat tayo
alam natin kung ano pa yung mga bagay na pwede pa nating magawa, no? Kaya lang baka minsan hindi ho natin ginagawa. Pero kung iisipin natin, guys, yung mga mahal natin sa buhay na umaasa ho sa atin, guys, believe me ho, hindi ho tayo tatamarin, 'di ba? Na gawin yung isang bagay na hindi pa ho natin ginagawa. Kaya I hope and I pray sa mga viewers ho natin, 'di ba, na napatapos yung video na to, na patuloy hong nilalaban yung mga pangarap nila, especially this 2024, guys. Laban lang. Kaya kung napatapos mo, humabot ka sa point ng video natin na to, please comment down below. Please comment down below, laban lang. Ayan, no? So, laban lang para at least alam ko kung sino talaga yung pinatapos yung video natin. So, I hope and I pray sa mga viewers natin, makuha natin yung mga pangarap natin this 2024. Kumbaga, ako po mismo naniniwala ako sa inyo, no? Kasi dito pa lang sa pagpanood mo ng video na to, ibig sabihin niya, naghahanap ka ng ways, naghahanap ka ng mga other opportunities pa na pwede mong gawin para magbago yung buhay mo tsaka ng pamilya mo. Tama po. So with that, guys, thank you so much for watching and see you on our next videos. Bye-bye.